mga kaibigan nating media. At ako po si Konsihal Rizal Dizadong Bernal. Tumatay po bilang sumusuporta at as witness po sa kaso ng denial ng mga pamilya ng Martinez. At ako po ay isang pinakamatalik na kaibigan ni Pari Pertoy noong buhay pa. At dito po sa aking kanan ang kanyang may bahay, si Mrs. Crisanta Martinez, at ang kanya pong anak, si Marvin Martinez, at ang kanya pong manugang na asawa ni Richard Martinez alias Puyet po. Salamat po. Okay, Jennifer po. Jennifer Martinez. Jennifer. Sino po yung nag-file ng kaso against sa suspect? At anong pangalan po ng sinampahan natin ng kaso? Kung matagal ng kontra sa aking ama. Okay, next question. Sino po? Ay, bangit po ng pangalan. Ano pangalan? Ano pangalan? Si Atty. Florante Miano. Yan, no. Anong kaso yung naisampa? Murder po. Okay, question. Makikibalita lang kami anong nangyari dun sa Cortes City Government. Ano pong balita dun sa, kumusta po ang pakikiharap natin dito? Ay, nakipagharap kami kay Gov. Nakipag-appointment kami sa kanya para ipaalam naman sa kanya na hindi kami naniniwala na sila ang may kagagawan ng pagpatay sa aking ama. Si Violin po ako ng Action Radio. Bakit po ngayon lang yung pagsampa ng kaso doon sa suspect? Yung kay attorney, ilan po na kayo nakakalipas? Bakit po ngayon lang kayo nag-file ng kaso laban sa kanya? Kasi po, nung pagkamatay ng aking ama, inimbestigahan po kami ng NBI, Lagupan. Yun nga po, nasabi na po namin sa NBI yon na si attorney ganito ang suspect namin. Ngayon po, nung pagdating naman po sa NBI Manila, iba naman na po ang pinapalabas nila. Kaya ginawa na po namin ang dapat ng tama at dapat. So, ibig sabihin parang wala yung pangalan niya sa mga main suspects? Itong natanggal yung pangalan nitong attorney na sinampahan nilang kaso kahapon? Opo, opo. Okay, isa pang tanong po, ito pong sinampan yung abogado, kasalukuyan bang nagkakandidato ngayon sa Infanta? Opo. Anong position po? Vice Mayor. Siya po sana ang makakalaban ng aking ama. Ilan po ang naging witness dito? Bakit naglakas loob kayong magsampa ng kaso? Mayroon ba kayong nakuhang talagang ebidensya, matibay na ebidensya? Mayroon po tayong 5 witness at mayroon din po tayong matibay na ebidensya. Ano pong ebidensya yun? Mga sinasabi niya noon at yung mga bilin ng aking ama. Tapos mayroon po tayong mga mas matibay pa doon na ebidensya. Hindi nyo ba may bubulgar po? Ano yun? Hindi pa po muna. Bago ba mangyari yun, may mga death threat bang natatanggap si Mayor ba? Na sinasabi rin po ba sa inyo? Sa amin po, hindi niya binabanggit kasi ayaw niyang mag-alala kami, pero nababanggit niya po sa mga matatalim niyang kaibigan. Follow-up question, kasi dun sa investigation po ng APO, nabanggit po yung pangalan po ni Counselor na isa po kayo sa huling natawagan. Pwede pong i-divulge po natin po, sir? Opo. Gabi po, namatay po si Mayor Martinez ng December 15, 2012 po. Tumawag po sa akin ng December 14 between 7:25 to 7:30 po ng gabi. At nabanggit niya po ang isang tao na
papatay at titira sa kanyang buhay. At nag-aalala po siya at binanggit niya po, pinito niya po sa akin yung detalye. Pwede po Further na lang po, sunod na lang po yung mga detalye. Kasi actually nasa affidavit po, pwede niyo po kayong nakuha ng affidavit mamaya. At nung tumawag sa akin si Pare Pertoy, nabanggit din ni Maring na magkatabi sila noon. Kasi ako na rin siguro ang isang pinakamatalik at pinaka-close na kumpare ni Pare Pertoy simula nung kami pumasok sa politika. Salamat po. Afternoon po, Giselle nga sa inyo po ng politik. Kayo po ba ay direktang nag-file sa fiscal office na walang recommendation o ano ang PNP? Opo. Direct filing po ang ginawa po namin. Nagbigay po kami ng statement. Ilang araw pa po yung aantayin daw bago ito malaman o lumabas yung resolution na ito natin sa court? So far po, wala pa kaming alam po kung kailan kasi wala pa namang notice ang prosecution office ko. Okay, magandang hapon. May nag-file na kasi yung kaso laban sa dalawang suspect na huli. Pagkatapos ba nun wala bang ulit follow-up na investigation na sinagawa ang PNP? Nung napailan po ng kaso yung dalawa, nung nag-imbestiga po sila, mayroon na po kaming nasabi, pero nga yung follow-up nila na nandun na sa Manila na hindi ay iba naman na po yung sinasabi nila. Sa tingin ninyo yung humahawak ng kaso, yung unang humawak ng kaso na nagsampa nga dun sa dalawang suspect, sila pa rin ba yung may hawak ngayon o ibang team na? Ibang team na po. Follow-up lang po sa pagsampa ng kaso. Ano po na ang nakikita niyo po daw ng motibo sa pagpatay kay Mayor? Dahil may sinampa na po tayo ng kaso. Ano yung motibo ba't tinatay yung mabuting Mayor sa Masayo? Ang nakikita po namin ay nangunguna ang politika. Tapos pangalawa po, yung operasyon ng PIR. Kasi po yung suspect, siya rin ang tuliksa at nag-uupos dyan sa PIR. At siya rin po ang nagkakandak ng mga rally. Hanggang noong December 15, bago pinatay po si Pare Pertoy, ay nagkaroon ng malawakang at malaking rally sa Infanta na may mga iba-ibang tao pa po na nandun na umattend ng rally. Meaning hindi po taga-infant. Opo, sa video po makikita po natin na may mga ibang taong hindi po taga-Infanta. Follow-up lang po na kagawad. So may mga tinitiwan ng salita ang suspect against the Mayor ng nabubuhay na. Opo, nung nabubuhay pa po. Yung tumawag sa akin po si Pare Pertoy ng December 14 ng gabi, binanggit niya po, binitawan niya po yung salita na ito yung tao tumira ang pumatay kanya. Hindi lang po ako, yung mga ibang witnesses pa po na matalik na close aid ni Mayor Martinez, si Mang Charlie, si Kapitan Jerome, dito po, si Kapitan Manyago po yung ABC President. Kasi kami yung mga very close na kaibigan ni Pare Pertoy. Okay. Follow up lang. Ito pong lawyer na sinampahan ninyo ng kaso, aside from lumalaban siya bilang Vice Mayor ng Infanta, pwede malaman kung ano yung ibang pagkatao nito, saan siya nakatira, saan siya nagtatrabaho? Bali, hindi po namin alam kung talagang resident siya doon kasi wala naman po talaga siyang lupa na nakarehistro doon. Wala rin bahay doon. Mayroon po siyang bahay doon pero yung pong pinagdirikan niya timberland. Good afternoon po, Anita Tuminas ng ABS-CBN. Nabanggit po ninyo itong si Atty. Miniano. Kasi before, isa rin ata siya sa tumututol dun sa nickel stocking dun sa Infanta. Sa tingin mo ba natin, konektado rin ito dun sa nickel issue doon? Yung isang ba ito sa nakikita natin dito? Siguro po, kung na rin yung konektado na rin po. Paano
ano po natin na sabi po, na medyo konektado rin po. Siguro si Counselor din makakasagot dahil natawagan mo siya na ibanggit po ba na itong taong to po yung talagang isa sa mga suspect or yung nagbabanta po sa buhay ni Mayor. Opo. Opo, madam. May connection po sa peer kasi po o kaya yung staff file ng legal. Kasi po yun nga sa Torremiano, siya po ang nangunguna sa mga rally na nag-uupos sa pagtayo po ng peer sa Kato. I-clear ko lang po, so ano po, politically po ito or more of dun sa mining po yung ano? Or dun sa nickel po? More on politika po ito. Pangalawa po ang mining port operation po. Magandang hapon. Si Roger po ng DZRD San Miguel. Councilor, nabanggit ko ninyo na nakausap mo ninyo si Mayor bago po siya pinasla. At doon po sa nasasabi mo ninyo ng mga witnesses dito sa crime rate, ano po ang parang may sasabi ko ninyo ng concrete evidence na mag-link kay Atty. Miñano dito po sa kaso nito? Wala lang po siguro kasi may magpasirok na po tayo ng mga affidavits ng bawat evidence po. Kasi nandito po, mga affidavits po nila. Sa mga affidavit, kasabi kung sa itinay kung sa amin. Opo. Kumpleto po ito po. Bibigay po namin mamaya po pagkatapos ng preso. Magandang hapon po sa Mike po sa GMA po. Kasi nung nasampa po yung kaso, agad namin natawagan na si Atty. Miñano regarding sa side niya nga rin po. Ang nabanggit niya doon, before pa kasi nagkaroon ng bago pa siya sumali dun sa mga rally-rally tungkol nga dun sa mining port dun sa lugar, meron na pong inaiba na tumutulig sa nga daw dun sa mining port. Hindi po ba kaya ito yung iba pang mga suspect natin na pwedeng may link dun sa kaso? Ang alam po namin siya lang ang tumutulig sa. Okay, so malinaw po na siya lang ang tumutulig sa dun at wala na pong iba pa? Wala nang iba. Okay. Yung sinabi niya rin po doon na kung dahilan nga daw po politika dun sa pagkakapatay nga po ni Mayor Roberto, sabi niya na dati pa rin daw po na tumutuligsan na siya dun sa former mayor pa si, if I'm not mistaken, former mayor, what's his name? Basta yun, may mga kaso na rin siyang sinampa dun sa former mayor at gayon din nga yung ginagawa niya nga dito kay Mayor Roberto Martinez. Hindi po ba kaya ito parang ganun lang yung gawain niya talaga dun sa bayan po ninyo? Siguro po pinersonal na niya kasi napapahiya na siya sa mga taong bayan dahil pinagmumukha na siyang hindi ka paniwala, wala nang naniniwala sa kanya kaya siguro naisipan na niya na maraming salamat. Pwede pong mabanggit sino po yung other three aside from Councilor Bernal, yung mga witnesses po? Hindi na to sa Ano po? maya na pagka asong UDC. Pero Hi. Ma'am Christina po. Ma'am, nabalitaan po namin nung nahuli nga po yung dalawa. May narinig po namin na isa po kayo sa nakakapagpatunay na yun nga po yung mga pumatay po sa Mr. Nino. Kumusta po yun? Sa tingin po ba ninyo may kaugnayan po yun? Itong sinampahan po ninyo ngayon ng kaso. Ayun po. Unang sinampahan ng kaso. Hindi pa po natin alam pero malamang po may kaugnayan. Pero yung mga suspect, sa tingin niyo, meron yatang sinabi nila na talagang sila talaga yung pumatay sa Manila. Mayroon po kaming eyewitness at kinikilala po nila na yung talagang pumatay. Ang gunner. Meron kayong sariling suspect, no? Pero ito hindi naman sinunod ng NBI. And then ang NBI Manila nag-file sa DOJ. Bakit kailangan lang mag-push sa nagkaso? Sa tingin niyo sino yung nasa likod nito? Hindi po natin alam kung sino. Pero mukhang nililigaw kayo, no? Kasi nawawala yung mga binabanggit yung mga suspect doon sa mga pinapal na. Opo. okay.
Sa palagay niyo, aside Yes. from Attorney Miliano, mayroon pang ibang mga malalaking tao sa Pangasinan na may kaugnayan dito kayo dalawa? Siya lang talaga ang may motibo. For the record lang, tanong ko lang ulit. Sa tingin ninyo, ano yung talagang possession ni Mayor Martinez sa stockpiling ng nickel doon? Tutol ba siya or talagang within permission niya? May permit sa implementation. Inaprubahan nila yung pag-stockpile ng nickel doon. Siya mismo. Sangguniang Bayan. Opo, Sangguniang Bayan tapos dumaan po sa kanya siyempre. Councilor, Councilor, bihira yung nag-witness talaga na matapang na lumalabas. Hindi ba kayo natatakot ngayon sa buhay niyo? Siyempre po natatakot muna, pero sabi ko nga po, ang relasyon ko po sa mga pamilya, hindi lang pamilya po. Ang kinukonsider ko po sila parang si Maring kapatid, parang si Mayor Piertoy, ganyan, yung mga anak niya. At saka ito po ang katotohanan. Actually po, noong December 16, pagkapatay ni Mayor Martinez, ako po ay nagpunta sa police station ng Infanta. At nandun po ang record na ako'y nagbigay ng testimony bago po ang affidavit na ito. Meron po akong affidavit at saka letter sa police ng Infanta Station ng December 16 po. At sinabi ko na kami ay nag-usap ni Mayor Martinez at sinabi ko na binanggit niya po itong tao ito nung kami po ay tumawag. Ay nag-usap. Salamat. Kumusta po ang pamilya ngayon? Ito nga, wala naman si Mayor. Ano po, meron po ba kayong matatanggap ng mga death of death or may mga nanakot sa inyo? O lalo po kayong lumakas o kaya lalo kayong naging matibay dahil sa ganitong pangyayari sa buhay niyo? Sa mga death threats, wala naman pong natatanggap at naging malakas na ang loob namin ngayon. Isa pa. Hindi ba naman kayo, tawag nito, parang nawawala na kayo ng tiwala sa otoridad o alam pa ninyo kung kanino kayo nakakapit o kung sino yung paniniwalaan at lalapitan? Sa mga nangyayari po, siyempre yung investigasyon ng NBI po una na inimbestiga kami, iba po ang lumabas, medyo nawawalan po ng tiwala, siyempre. About sa police po, sa PNP. Sa police, PNP. Ano mas ginagawang coordination sa inyo? Meron po, kaya lang iba na nga po ang lumalabas na suspect. Ito po personal na pananaw ko lang. Parang hinaharas ng Liberal Party si Governor. Naniniwala ba kayo na nagagamit lang yung pagkamatay ni Opo. Martinez? Opo. So ano pong inaasahan natin na magiging katapusan ng kaso ito? Considering na parang Liberal Party na nasa likod. Hindi liberal yung Martin. Kandidato. Ano ang pangalan ng abogado kumahawak ng siya? Marrojas. Wala po. Ayaw lang diretso sa RBC. Wala kasi sa lawyer lang. Katotohanan na affidavit ko yun. Affidavit lang na. Para sa ano yung sa tungkol sa liberal? Nung namatay po ba si Mayor Roberto, meron bang galing po sa Liberal Party o sa kampo po ng mga taga-Liberal Party na tumating para humating? Wala po. Wala? Walang lumapit. Wala. Pero magkaibigan mo ba sila o never sila naging magkaibigan? Sino po? Si Mayor at saka po yung mga taga-Liberal Party. Mayroon din po siyang mga kaibigan na Liberal Party. Diretso naman natin yung pong kampo po ni Mayor Nani. Pero wala meron pa tumating para makidalang hati. Wala po. Excuse me, additional ko lang po sa sinasabing kong dumalo ng lamay. Oo. Actually po, sinabi lang si Mayor Nani po, nagpapaalam pa po siya kung pwede siyang pumunta ng lamay. Yun sir. Sino nagpapaalam? Si Nani. Ako po.
Kanino siya tumawag? Papaalam siya kanino? Doon po sa doon po sa kapatid nung asawa pa nilang babae. Kasi po yun po, kamag-anak nung, may kamag-anak siya sa Saydon. Ngayon, umuwi po sandali dun sa bayan. Tapos yun po, pinasabi po kung pwede daw po siyang pumunta sa lamay. Eh sabi naman, sagot naman po ni nanay, open naman po yung lamay namin. Wala naman po pinipiling tao. Pero hindi po siya punta. Ayun. Kasi nung araw na parang 2 days after na baril si Mayor, nabalita na darating si Secretary Rojas noon. Saan po? So akala namin doon siya dumiretso, dumating sa Pangasinan. Ang alam ko lang po tumawag nun si... Mike. Ang alam ko lang po kasi tumawag nun kasi kasama ko si nanay palagi. Si Vice President Binay. Hindi. Pero hindi siya dumalo. May mga bulaklak po na dumating sa mga matataas din na politiko. Meron din po kay Mayor Bragan sa parang nabasa ko rin po. No show siya. No show. Okay. Okay. More? Okay. RJ? Yes, gusto ko lang malaman sa pamilya Martinez nung buwan ng sinampa yung kaso sa ating mahal ng gobernador sa ITI sa DOJ. Wala nang koordinasyon sa inyo. Hindi na kayo disturbo. Hindi na po. Okay. Wala nang follow up. Wala nang follow. Ang DOJ, wala rin sa inyong invitation. Wala po. Mensahe na lamang siguro sa mga message. taong sumusuporta sa inyo kay Governor Espino at kay Congressman Celeste. At sa lahat na lang ng sumusuporta sa inyo. Ikaw na, tara. Ikaw muna. Mensahe mo. Pakiulit ko yung apa. Mensahe sa mga taong sumusuporta sa inyo kay Governor Espino, kay Congressman Celeste at sa lahat ng mga nagbibigay support sa pamilya ninyo. Sa lahat po ng mga sumusuporta at tumutulong po sa pamilya namin para po malutas yung kaso, katulad po nila Governor Espino at ni Congressman Celeste, nagpapasalamat po kami ng marami. Kasi po sila lang yung tao na talaga alam namin na tumutulong ng totoo. Tsaka po dun po sa iba sana na hindi natin alam kung ano yung motibo, kung bakit gano'n po yung lumabas sa investigasyon nila. Sana po huwag na lang gamitin yung pagkamatay ni tatay para sa politika. Kasi po sa nakikita ng pamilya namin, politika na po yung nangyayari sa kaso niya. Pwede po kayo hirap lang. Kasi sabi niyo kanina, ang NBI Dagupan ang unang nag-imbestiga. Nung nakian ng NBI Manila na ibang kwento, anong apila natin sa NBI ngayon? DOJ. DOJ. Anong apila natin? Kasi nag-file sila ibang kaso. Hindi na kami mapila doon sa... Yung sa NBI Manila po, kasi po yun nga, nung una naging NBI, bago pa nang alam namin nag-aasikaso, doon po biglang naging NBI Manila, tapos iba po yung naging discuss sa medyo malayo. Yun po, sana lang po, yun totoo lang, para po matahimik din naman po, o kaya mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni tatay. Anong pakiramdam nyo na iba yung pinatunguhan ng kaso? Siyempre po, malungkot ganyan, tsaka nakakagulat din po. Kasi hindi po talaga kami naniniwala sa resulta ng investigasyon nila. Isa pa, sa tingin nyo, si Ato Mimiano, ilang taon na siyang namamasyal, patira-tira doon sa Impanta. Ilang taon na kaya mga 10, 5, matagal na. Pero wala naman siyang pamilya dyan. Wala siyang pamilya. Mayroon silang mga ka-apelyido dyan. Hindi, yung kanyang pamilya, asawa, anak, ganyan. Wala dyan. Wala sa Impanta. Yung pamilya niya. Salamat po sa inyong lahat. Sino yung kayo ba ang lumalaban at Vice Mayor?